Godric Villatera's point of view. After a rather eventful lunch with the executives and friends, I was about to sneak out with Beth when they asked for a tour using my yacht. Kahit na gustong tumutol ay wala naman akong nagawa at pinagbigyan sila. Careful darling ha. Inalalayan ko siya sa pagsakay sa yate at sunod na inalalayan ng ilan sa mga kaibigan at empleyado na gustong sumama. Ang gusto ko sana ay kaming dalawa lang ni Beth at baka sakaling makalambing ng isang round sa yate, pero panira sila. Mula ng paligayahan namin ng isa't isa kaninang umaga sa sasakyan ay nangangati na ang alaga akong pasukin siya at maranasan ng langit. Mukhang imposible rin yun dahil sa hiling niya na kay Justin sumama ngayong gabi. Your resort is superb, Rick. It is. It's breathtaking. I know. I actually thought I was in Greece at first. Nang umandar ang yate ay isinandal ko ang baba sa balikat ng aking nobya. Walang ibang gusto ng mga sandaling iyon kundi ang masolo lamang siya. Thank you everyone. And I'm glad you like the place. The yacht is big enough for 50 people to fit in. Mayroon din itong kwarto sa loob at personal kitchen at sala para sa mga gustong magpahinga. Sa kasalukuyan ay may 10 nakasakay kabilang kaming dalawa ni Beth. At sa kasamaang palad ay kasama rin si Lucas. Subukan niya lang lumapit kay Beth at hindi ako mangingiming itulak siya sa dagat. Business partner or not, I don't give a damn. Would you guys care for a glass of wine? Isang sabay-sabay na pagpayag ang narinig ko, kaya naman pinisil ko ang bewang ni Beth. Bago tumayo at pumasok sa loob, I prepared 10 glass wines and took out a stash of wine I prepared. I poured each with a sigh. Originally planning on drinking it with my girlfriend, but the plan changed. Do you need a hand? The man I couldn't be bothered with asked and I scoffed. Sure, if you're not too busy drooling over my woman. Hindi ko pinigilan ang sarili kong ilabas ang inis ko sa presensya niya. Narinig ko siyang bumuntong hininga bago tumigil sa harap ko. Elizabeth and I are just friends, Godric. I will not snatch her away from you so you can relax. I respect her and your relationship. Yeah? Nakipagsukatan ako ng tingin sa kanya at wala naman ako nakitang masamang intensyon sa mukha niya. Still, I did not let my guard down. Good, because I won't be so kind then. I smiled lightly without warning before pick up 4 glasses. Una kong inabutan si Beth bago ang iba at bumalik para kunin ang dalawang naiwan. Muli ako naupo sa tabi ni Beth at humilig naman siya sa braso ko. Ilang minuto kami nagkwentuhan at hindi ko namang hinayaang maburyong ang katabi ko. Are you okay? Are you bored? Pabulong na tanong ko sa kanya at hinimas-himas ang braso niya. Gusto mo pa ba ng wine? Tanong ko nang mapansing ubos na ang laman ng baso niya. Maraan siyang umiling habang nakatingin sa karagatan. Gusto ko lang namnamin ang ganda ng kalikasan. Nakangiting wika niya. Lysander, my chef marketing officer, and also a friend let our huge sigh of relief. This is one hell of a break, man. Can you imagine what my wife did to me? Ito ang dahilan kung bakit hindi ka dapat kumukuha ng babaeng walang pinag-aralan at galing sa mahirap na pamilya. Daldal niya, dahil na rin marahil naging sunod-sunod ang inom niya ng wine, ay mukhang nalasing na yata siya. You're drunk, Lysander. Matabang at inis na tura ni Lucinda, ang executive assistant ng kumpanya at ang pinakamataray. Wala siyang sinasanto. Hit na mas mataas ang posisyon sa kanya and that's why I like her attitude. What? No. Sasabihin ko sa inyo ang ginawa ng hitad kong asawa. I just caught her in bed with her boy toy. Can you believe that? Tapos sa kama pa naming dalawa. She should be thankful I didn't kill her. And that guy. Yeah, just like how you cheated on her like 100 times before she finally had the guts to feed your own medicine. Inis na sagot ni Lucinda. Baka nakakalimutan mo kaibigan ko yung sinisiraan mo, Lysander. At alam ko ang lahat ng ginawa mo sa kanya. Nanggagaliiting sabi niya at alam kong kailangan ko nang makialam. Guys, mahinahong agaw ko sa pansin nila.
Mabuti na lamang at magkalayo sila ng upuan. "Oh, you and that woman can go to hell for all I care." Pikong sigaw ni Lysander bago tumayo. Tumayo na ako at pinigilan siya sa dibdib bago makalapit kay Lucinda. "That's quite enough, Sander." Kalmadong pigil ko sa kanya at napangisi siya habang nakatingin sa akin. "Kaya mag-iingat ka, Rick. Hindi ka dapat magpapadala lang sa ganda at galing nila sa kama." Mula sa akin ay tumingin siya sa direksyon ni Beth. "Oo nga't magaling silang gigiling, pero wala silang class. Hindi nabibilang sa atin." Patuloy niyang pang-insulto at nakakuyom ko ang kamao ko bago siya sinuntok sa mukha. "Don't you drag her into this. Sira ulo ka." Susugurin ko pa sana siya ng suntok dahil sa galit nang may pumigil sa akin. "Babe, tama na. Lasing lang siya." Pagpapakalma niya sa akin habang hinihimas ang dibdib ko at sinama ng tingin si Lysander bago bumalik sa upuan naming dalawa. "Look, ibalik mo na sa pampang. This tour is over. At ayoko munang makita yung pagmumukha mo habang narito sa resort, Laksamana. Get out of my sight." Ang gagalaiting sigaw ko sa tumatayong si Lysander na hindi sumagot. Namuo ang tensyon sa pagitan namin at walang gustong magsalita habang nakayakap lang ang braso ko kay Beth na para bang sa kanya kumukuha ng pampakalma. Nang makarating sa pampang ay humingi ng pasensya sa akin si Lucinda at tangulang ang sinagot ko bago kami lumayo sa kanila. "My day is freaking ruined. Thanks to that son of a gun." Inis kong sambit habang naglalakad kami sa buhanginan. "Calm down. Mahaba pa naman ang araw at marami pa tayong pwedeng gawin. I planned so much for us. I planned the scuba diving right after na may mangyari sa atin sa gitna ng dagat. But they had to tag along. Tapos ngayon sira na rin ang pag-tour ko sa iyo sa resort." Walang preno kong sabi at pinalo niya naman ako sa braso. "Kasama ang assistant mo? Excuse me, hindi ako exhibitionist, no? Siyempre tayong dalawa lang, darling. But anyway, that plan is ruined now. Bakit ba hindi kita masolo-solo?" Inis kong turan bago pinatunog ang dila. Nang madaan sa may bar ay kumaway naman sa amin ng ilang kakilala at pinapahalagaan kong direktor sa kumpanya. Mga magagaling at talaga namang hindi mo gugustuhin makaaway ng producers and directors na silang tumutulong para lalong makilala ang inyong kumpanya. "Let's have a drink, Sir Rick." Magiliw na sigaw ni Direk Patty at napabuntong hininga ako bago tiningnan si Beth. "Everybody just want a piece of me." Miserable kong sabi bago siya niyakap. "I'm sorry, makikipagbanding lang ako sa kanila sandali." "At sa kanila naman ako." Sabay niya, sabay nguso sa katabing mesa ng mga production staff at nakita ko si Justin at ang kaibigan niya si Lloyd at iba pa. "Okay, have fun, darling. Just don't have so much fun without me." Matapos sabihin yun ay kinintalan ko siya ng masuyong halik sa labi habang yakap ang bewang niya. Pagkatapos ay bumulong. "Who knows, baka magkaroon ka ng bisita sa kwarto niyo mamaya." Pilyong dugtong ko sabay kindat sa kanya at naglakad palapit sa kanila. "Hey, are you guys having fun?" Nakangiting bungad ko at agad na tinanggap ang isang boteng inabot sa akin. Habang nakikipag-inuman at kwentuhan ay palipat-lipat din naman ang mga mata ko sa kabila kung saan nagtatawanan ng magkaibigan. Bahagi ako nakaramdam ng inggit na masaya siya sa piling nila, samantalang ako'y napipilitan lang. "Sir, ang ganda ng girlfriend nyo." Untag sa akin ang katabi kong si Direk Patty. "Pang-artista ang mukha niya. Wala ba siyang balak mag-audition kahit sa minor role? Sabihin mo lang kami at supporting role kaagad ang girlfriend nyo." Sip-sip niya at sumang-ayon naman ang iba. Lumagok ako mula sa bote at napangiwi. Hindi, ayaw niya makilala ng maraming tao at hindi siya fan ng showbiz. "Sayang naman pala, bossing." Hirit ng isa at isang tipid ng ngiti lang ang sinagot ko. Dahil pinipigilan ko ang sarili kong pag-uuntugin sila dahil sa pagtingin nila kay Beth. Gusto ko silang sigawan at sabihing, "Huwag niyo siyang tingnan at akin lang siya." Sisisantihin ko kung sino man ang tumingin sa kanya ng mas matagal sa isang minuto.
Pero pinigilan ko ang sarili ko. Isang bote, dalawa hanggang sa hindi ko na namalayang nakarami na pala ako. Hilong-hilo na ako nang tumanggi na ako. Isang oras na rin yata ang nakakaraan ng magpaalam ang katabing mesa namin. Noong una ay gusto akong hintayin ni Beth, ngunit inaya siya magpaspa ng mga kaibigan niya, kaya hinayaan ko na siya. Ipinili ko ang ulo ko at umiling-iling para bumalik sa wisyo. Nakakalakad pa naman ako ng tuwid at nakakita pa ng maayos. Ngunit ramdam ko ang epekto ng alak sa sistema ko. Walang hiyang mga direktor yon, napakalakas uminom. Noong una ay nilalakad ko ang direksyon pabalik sa villa. Ngunit nang madaan ako sa direksyon patungo sa mga kwarto at makita lumabas si Justin habang kahawak kamay ang kaibigan niya si Lloyd ay lihim akong napangisi. Hinintay ko silang makaalis bago naglakad patungo sa kwarto ng aking nobya at hiniling na sana ay hindi pa siya tulog. Nang makarating sa kwarto niya ay kumatok ako at suminghot. "Bukas yan, Justin!" Sagot ng kaaya-aya at malambing niyang boses mula sa loob. Marahan kong binuksan ang pinto at agad na tumaas ang temperatura ng katawan nang madatnan siya nakatapis lamang ng tuwalya habang nagpapatuyo ng buhok kahit pa madilim sa kwarto at ang nakabukas lang ay ang lampara. Naramdaman kong kaagad na pumintig ang aking alaga sa loob ng suot kong short nang makita siya. Lumapit ako sa kanya at kaagad siyang niyakap mula sa likod bago sinamyo ang mabango niyang leeg. "Beth, nakaka-addict naman ang amoy mo." Lango sa alak at libido kong sabi at sinimulang ikiskis ang kahandaan sa kanyang likuran. "Godric, anong ginagawa mo rito?" Gulat niyang bulalas at inilayo ang sarili. I groaned in need and looked at her with both need and lust in my eyes. "I need you, darling." Paus kong hiling sa kanya at muli siyang niyapos. "Pero si Justin," nag-aalangan niya sabi habang hinahalikan ko na ang kanyang leeg at exposed na cleavage. "He's not here. I saw him with your friend and by the looks of it mukhang matatagalan din sila." Nakangisi kong sabi at hindi na nakapagpigil pa at sinunggaban siya ng halik. Sabik at uhaw ang mga labi kong inangkin ang matatamis niyang mga labi na parabang hindi ko siya nakita ng isang taon. Inalis ko mula sa katawan niya ang tuwalya at inihiga siya sa may kama bago ipinagpatuloy ang ginagawa. Mas ginanahan ako nang marinig ang halinghing at mahihina niyang ungol, kaya naman agad kong binaba ang aking halik sa kanyang leeg patungo sa nakatayo niyang mga bundok. Pinagsalitan ko ng pag-angkin ng mga ito na parang isang sanggol habang ang kanang kamay nagsimula na maglaro sa kanyang kuweba. Sa kanyang harapan ay lumuhod ako at ibinuka ang kanyang mga hita bago sinisid ang kanyang perlas na aking nakita sa tulong ng ilaw na nagmumula sa lampara. Napapasalbunod siya sa aking ulo at muntik nang mapahiyaw, ngunit nakita ko tinakpan niya ang bibig. Napangisi ako at mas ginalingan ang ginagawa dahil gusto ko siyang kumawala ang pinipigilan niyang ungol. Mas pinagbuti ko ang halik at pagdila sa kanya kasabay ng paglabas-masok ng aking dalawang daliri sa loob niya. "Beth, you're making me crazy with lust. You're making me want to drown myself with your essence and bury myself deep within you until you remember me with every step you take." Hinubad ko ang sarili kong short at dahil nakahanda na ang aking sarili, ay pinagpantay ko ng aming mga mukha habang patuloy na ginagalaw ang mga daliri. Inalis ko ang kamay niya at pinalitan iyon ng aking labi. Kasabay nito ay ang pag-angat ng katawan niya at pagsikip ng pagsakal niya sa aking mga daliri. Sinasamantala ko ito at agad na pinasok ang akin at sabay kaming napaungol. "Godric." Mahinang ungol niya na para ba nagdarasal at parang lalagnatin. Ibinuka ko ang kanang hita niya habang isa ay nanatiling nakalaylay at agad na umulos. Pinagmasdan ko kung paano maglabas-masok ang aking kabuuan sa kanya at may malalim na ungol na ring lumalabas sa aking bibig. Ilang sandali ko siyang pinaligaya sa ganoong posisyon at sa marahang paggalaw. Sinusulit ang sandali at walang pagmamadali. Hinihimas ko ang makinis niyang hita pataas sa kanyang puson at dibdib. Loving the way she quiver under my gentle touch. Loving the way she responds so naturally to me. Ngunit ang lahat ay naputol nang may marinig kaming yabag sa labas at agad na nanigas sa kinatatayon at napahinto.
itutuloy.